Mga panggano, pasensyahan nyo na kung wala tayong sound. Wala tayong sound. Pero ayun na nga mga panggano, kung kayo naman ay naniniwala, mabalik na rin tayo sa anong usapan ng mga ano no, ng mga medyas-medyas no. Wala pa ring sound. Bakit kaya ganun? hindi nyo tuloy narinig yung ano ko. Yung sinabi ko about kay Albert Einstein na hindi mahilig sa medyas. Anyway mga pangga, simulan na natin ang programang Shoutout sa Umaga. Number 1, 06.7 Energy FM. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Ayan, meron na daw tayong sound. Narinig nyo ba yung sinabi ko tungkol kay Albert Einstein? Hindi, no? I-comment nyo nga sa comment section kung narinig nyo na hindi mahilig magmedya si Albert Einstein. But anyway, magandang umaga sa mga pangga natin na hindi tinanggap ng taong mahalaga sa kanila yung kanilang pagkatao. Mapa parents man yan, mapa kapatid, pinsan o kung ano pa man yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre itong ating message sender, itago na lang natin siya sa pangalang Colorful Boy. Good morning, Sir Toby. Ako ay nag-out sa aking parents na isang bisexual na nai-in-love sa lalaki at babae. Nung ako po ay nag-out sa parents ko, tinanggap nila ako with open arms at sobra akong naiyak. Pero nung nag-open naman ako sa aking mga kuya, ako naman ay nakaramdam ng hiya at pamamaliit kasi hindi nila ako tanggap na isa akong ganito. Nakaranas ako ng pamamahiya tuwing may gathering kami, buong pamilya at in front of other people. Hindi ko na lang po pinapansin. Pero masakit po sa aking kalooban kasi mga kuya ko sila na in the end, kami rin ang magdadamayan. Kaya may puwang kami pag nagbaban kaming magkakapatid. Salamat po sa pagbasa ng aking mensahe. Thank you so much, Baby Toby. Yun yung nakakainis doon, no? Sino pa yung pamilya mo? Sila pa yung mamamahiya sa'yo. Yung tipong hindi ka tatanggapin, no? Siguro, as a kuya, meron silang sigurong ini-imagine na future for you. Na syempre, sila since kapatid ka nila, di ba? Dapat naturuan ka dapat nila ng, alam mo na, ng mga panlalaki. Pero para sa kanila, nag-fail sila sa ganong idea, no? Or sa ganong pagtuturo sa'yo, no? Pero syempre, it doesn't mean na may mali sa'yo, no? It doesn't mean na hindi ka dapat nila tinatanggap. Dapat tanggap ka nila at syempre dapat hindi ka dapat nila pinapahiya, no? Siguro darating yung time na ma-accept din nila kung ano ka. Ako kung ako man magiging kuya mo, no? Tatanggapin kita. Bakit? Kapatid kita eh. 'Di ba? Kapatid kita kasi sino pa naman ba ang susuporta sa iyo kundi yung pamilya mo, 'di ba?
Yun yung mahalaga dun eh. Yung suporta ng pamilya mo kahit na sabihin natin na hinuhusgahan ka ng ibang tao. Uy, paglalabas ka ng kalye, sabihin sa'yo, uy, tignan mo, ganyan, tignan mo yung suit niya. Diba? Pero, pagdating mo sa pamilya mo, diba, suportado ka nila, tanggap ka nila, napakasarap sa feeling nun na suportado ka ng iyong pamilya, lalong-lalo na ng mga kuya mo, ng mga kapatid mo, na talaga nga namang tinitingala mo. Ako mga kuya ko tinitingala ko. Ngayon, kung lang naman hindi ko sinasabi na hindi ako straight, no? Kung hindi man ako magiging straight, I know na matatanggap nila ako. Kung, okay? Straight ako. Babae gusto ko, Pero ayun, 'di ba? Matatanggap ako ng pamilya ko, 'di ba? And para sa akin, bilang tanggap ako ng pamilya ko, masarap sa feeling 'yun. Dahil nakikita ko yung pamilya ko na sinusuportan ako sa lahat ng bagay na gusto ko. At syempre, suporta ng pamilya ang pinakamasarap na suporta sa buong mundo. Oo. Sabihin natin, sige, naging famous ka. Diba, naging sikat ka. Vlogger, artista, kahit ano pa man yan, no? Yung suporta na yun, yung suporta ng pamilya mo, ay hindi mahihigitan ng suporta ng kahit na kanino. Bakit? Kasi simulat sa pool, sila na yung kasama mo. Ngayon, nung tumanda ka, nung mawawala sila, nung umamin ka lang na iba yung preference mo, no? Na hindi ka tulad sa kanila. Masakit yun para sa'yo. Yung kuya mo na, "Uy kuya, bili mo naman ako ganito. Kuya. Hindi ka natanggap. Para sa akin, napakasakit nun. And I'm sure for you, no, masakit din yun na colorful boy kung sino ka man, no. Masakit yun. And I know na isa ka namang napakabuting tao kasi sineser mo ko, di ba? Kahit nga sa live ko sa TikTok no, sineser mo ako eh. Bakit naman kasi sir? Hindi naman ako ganong katandaan, kayo naman. Pero yun na nga no, Pangga. Napakasarap no kapag tanggap tayo ng pamilya natin, no? Napakasarap. Ngayon naman kung pinapahiyat kayo ng pamilya mo, no. Hindi ko alam kung ano yung masasabi ko, pero sana matanggap ka. Sana dumating yung panahon, or sana mabilis lang yung panahon na ma-realize nila na kapatid ka pa rin nila. Ikaw pa rin naman yan. Iba lang yung preference mo, pero ikaw pa rin yung kapatid nila. Diba? Sana ma-realize nila yun, no? Kasi kung ako magiging kapatid mo, kung meron man ako isa sa pamilya namin na iba ang preference, okay lang sa akin yun. Kasi para sa akin, ikaw yan eh. Gusto mo yan, hindi ko naman gusto yan. Buhay mo yan, hindi ko naman buhay yan. Kaya sino ako para magsabi sa'yo na bakit ganyan ang gusto mo? Hindi kita tatanggapin. Di ba? Sino ako para magsabi nun sa'yo? No? Kanya-kanya tayong buhay, kanya-kanya tayong preference. Kung preference niya ay babae at lalaki, no? Okay lang yan. Tao ka pa rin naman, di ba? Para sa akin, equality tawag dyan, di ba? Rights naman niya na magustuhan kung sino yung magugustuhan niya, di ba? Ngayon, kung hindi mo matanggap yon, I think there's a problem with you. May problema sa'yo kasi pakikialaman mo yung buhay ng may buhay. Tapos, didiktahan mo pa at ipapahiya mo pa. Diba? Isipin mo, kapatid mo, bunso mo, sabihin na natin bunso mong kapatid, no? Bunso mo siyang kapatid. Matitiis mo ba yung bunso mong kapatid na ipapahiya mo sa harapan ng ibang tao? Ako, hindi. Diba? Nagawa ko yan once. Pero nagsisi ako nung nagawa ko yun. Bakit? Kasi nalaman ko before na nagkaroon ng crush yung kapatid kong babae. Na kung saan pa lang kami nun eh. Grade school pa lang siya at ako high school, no? 4th year high school ako, grade 6 siya, yung kapatid ko. Ako nagsisi ako nun na napahiya ko siya sa harapan ng ibang tao. Sinabihan ko siya ng malandi siya. Ang landi-landi mo. Diba? Kasi para sa akin, no?
Hindi ko tanggap na yung kapatid kong bunso na babae nagkakagusto na sa iba. 'Di ba? Alam mo yun, yung baby girl namin nagkakagusto na sa iba. Ngayon, nung na-realize ko na napahiya ko yung kapatid ko, hindi ako nagdalawang isip at nagsorry talaga ako sa kanya. Agad-agad, no? Kasi para sa akin, bilang kuya niya ako, ang sakit no na napahiya ko siya at naramdaman niya yung mga ganung bagay nang dahil sa akin. 'Di ba? So ngayon, kung kaya mong tiisin yung kapatid mo na pahiyain sa harapan ng ibang tao, 'di ba? Anong klase kang kuya? Anong klase kang kapatid? Yes, you have sacrifices. And for you, that's only a joke, no? Pero sa mata ng kapatid mo, sa pandinig ng kapatid mo, no? Hindi, nasasaktan siya. Isipin mo, nakakasakit ka ng ibang tao, ng kapatid mo, nang hindi mo alam. Ako, hindi akong papalagay doon. No? Kasi ang selfish nun na iisipin mo lang na biro lang naman yun, wala naman yun. Mapipikon ka man sa ganun. Siyempre, hindi natin alam kung ano yung mararamdaman niya. Diba? Hindi natin pwedeng diktahan kung ano yung mararamdaman ng ibang tao. Diyan sa joke mo. May mga jokes kasi na below the belt na hindi natin alam na below the belt na. So yun, minsan kailangan din natin makiramdam, no? Makiramdam kung tayo ba ay nakakasakit na ng damdamin. Alright? So, colorful boy, no? Sana naman matanggap ka ng iyong pamilya. Lalong-lalo na ng iyong mga kuya, no? Sana dumating yung panahon na makakapag-bonding kayo ng, alam nyo na, ng bukal sa puso. Hindi yung pilit, no? Yung walang puwang. Isipin mo, kaming magkakapatid, kami yung mga kapatid ko pag nagbabanding kami, napakasarap, no? Tawanan dito, tawanan doon. Biroan dito, biroan doon. Diba? Ang sarap sa feeling kapag ganun, kapag buo yung pamilya nyo, no? Pero syempre, hindi naman lahat ng pamilya pare-parehas, no? May kanya-kanya tayong family problems, no? May kanya-kanya tayong attitude sa ating pamilya. Pero ngayon, hinihiling ko na sana, no? Sana colorful boy, no? Sana matanggap ka nila at dumating yung panahon na humingi siya or humingi sila ng tawad sa'yo. Sa mga nasabi nila, sa mga nagawa nilang pamamahiya sa'yo, no? Again, colorful boy, hindi ka nag-iisa, no? Hindi ka nag-iisa dahil ang daming sumusuporta sa'yo. Mga kaibigan mo, nanay at tatay mo, di ba? Pero yun, sana dumating yung panahon na pati mga kapatid mo, pati mga kuya mo, I know it's hard, but kailangan mong tiisin. Diba? Kailangan mong tiisin. Kaya naman, colorful boy, maraming salamat sa pag-send mo ng iyong mensahe dito sa programa nga Shoutout sa Umaga. At sana maging okay na ang sitwasyon mo dyan sa mga kuya mo. Alright? At syempre naman, no? Syempre, colorful boy, no? Kung ikaw naman ay dumating na yung panahon na tanggap ka na nila, no? Sana naman libre ka sa amin. Oo, libre mo kami burger and fries, no? Sarap kaya nun. Burger and fries tapos blue lemonade. Ay, sarap. Nakakamiss. Nakakamiss na ngayon, yung burger sa Cebu, no? Alam mo, sa lahat ng natikman kong burger, yung burger sa Cebu, yung pinakamasarap. Oo. Nakatim na ako ng burger sa ibang bansa, pero burger pa rin sa Cebu pinakamasarap. Anyway, napupunta na sa burger ang ating usapan, no? Tag mo yung tropa mong gutom. Anyway, mga pangga, kung meron kang mga bagay na hindi mo masabi ng personal, no? Feel free mag-message ka lang sa aking Facebook page. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067. At syempre, pwede ka diyang mag-chat, mag-voice message, or hindi naman kaya pwede yung tumawag sa ating landline. Tumawag ka lang sa 872-12429 or 7001-7949. Pangga, bago tayo magbalik tugtugan, pinabati ko muna ang mga nanonood sa ating Facebook Live. Shoutout kay Jerome. Shoutout kay Iva.
from Bicol area. Hello din kay DJ, kay Eliza, kay Blessy, kay Jeric Dizon, kay Liza, kay Gladys. Hello po sa inyo lahat. Good morning, good morning, good morning. At syempre sa mga nanonood pa na hindi ko nabasa, no, good morning po sa inyo lahat. Maraming salamat sa mga nanonood. At mamaya, makasama natin si DJ Lindsay para sa isa na namang tanungan portion. Pangga, balik tugtugan muna tayo for our next song. Here's a song from Black Nine titled Serena. Only here at your number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo, sabihin mo